kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng pagkain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ay lalapit, no? Para ho makita ko yung mga mukha ninyo, no? Kasi po ay first time ko po dito po sa inyong parokya. Maraming salamat po sa pag-imbita, no? Ako po ay nasa Quezon City, sa Diocese of Cubao po ako galing, no? Kung kayo po ay nagagawi diyan sa may St. Peter, Quezon Ave, no? Kung alam po ninyo yung area na yan, Pegasus, alam niyo ho ba yan? O yan. So yan ho yung aking assignment, no? Diyan po ako galing na lugar, no? So yan po yung area ko. Kaya kanina, sabi ko po sa aking sarili, gaano kaya kalayo yung St. Joseph gagalangin? Alam po ninyo, umalis ako 4:30. Sabi ko, 2 oras yung aking ihahandang oras kasi hindi ko ho alam kung gaano kalayo at yung traffic ay baka malate ako, no? First time ko pa naman po sa lugar tapos late pa, no? Baka ho si Ate Joy, yung inyo pong Parish Pastoral Council, ay baka mapagalitan ako, no? Kaya po inagahan ko na lang, no? Kaya maraming salamat po sa pag-imbita dito po sa inyo pong parokya. Si Father Douglas Badong po ay kaklasiko, no? Kaya po magkasama po kami sa loob ng seminaryo during our seminary formation, no? Kaya lang po si Father Douglas ay sa Holy Apostles, ako po ay sa San Carlos Seminary. Pero same lang po kami ng school, no? Kung saan kami nag-aaral, no? Kaya po sabi ko, sige na, no? Kaya tinanggap ko na po yung invitation para din po makarating sa inyo pong lugar. Ngayon po ay unang araw ng inyo pong nobinaryo para po sa atin pong fiesta, no? Sino po ang excited mag-fiesta? Taas ang kamay. Ayan, very good po. Maraming salamat. Maraming excited sa fiesta.
Pili ko po every night nandito kayo sa Lubina, no? Kasi gusto nyo po magfiesta, di ba? Ang buwan po ng Mayo ay buwan ng pagdiriwang ng fiesta, no? At marahil yung pagdiriwang ng parokya ay isang malaking pagdiriwang para sa lahat. Dito makikita natin na iba't ibang ministry, iba't ibang mga pamayanan, magtutulong-tulong para sa isang masayang pagdiriwang ng fiesta. Di ba? Yun po yung maganda sa fiesta. Sama-sama na nagdiriwang, iba-ibang pamayanan, nagtutulong-tulong para maging masaya ang pagdiriwang. Nagkakaisa ang bawat miyembro ng parokya para sa iisang masayang pagdiriwang. Tama po ba yon? No? Siguro yun po yung isang magandang tatak ng isang fiesta. Maganda yung sama-sama at nagtutulong-tulong, nagkakaisa para sa pagdiriwang ng isang masayang fiesta. Kaya po pag fiesta, bawal ho yung mga nega, no? Yung po ang iniisip lagi, puro mali, pangit, no? Ay wag yan, wag natin gawin yan, no? Pag po mga nega-nega, manahimik na lang, no? Magdasal na lang. Para sa ganon, hindi nakakasira ng pagdiriwang ng fiesta, no? Kasi maraming gustong mag-celebrate ng fiesta, maraming gustong tumulong, kaya lang may iba, parang sisirain pa yung preparations, no? Mag-iisip pa ng hindi magandang kwento para lang manira ng preparations. Pero alam po ninyo, dapat nga sa ganitong pagkakataon, dito kayo ay nagkakaisa. Dito kayo nagtutulong-tulong. Dito kayo binubuo ng Diyos para lahat ng inyong mga kakayahan ay maaari ninyong ibahagi. No? Kaya po, makita po ninyo, pinag-iisa tayo sa pagdiriwang ng fiesta. Pero ang totoo niyan, yung fiesta talaga ay nagdiriwang tayo ng fiesta bilang isang komunidad, pero sa loob ng misa. Di ba? May misa. Kaya pag may fiesta, sigurado may misa. Minsan ano ang mga nangyayari pag fiesta? May singing contest, may dance contest, ang daming contest. Tapos yung mga tao nandun lahat sa contest, sa misa wala. No? Minsan yun yung nakakalungkot no? Ang pinakamahalaga sa pagdiriwang ng fiesta ay yung misa. Tapos doon wala ang tao. Kaya po isa sa ipapaalala sa atin ng Diyos, ngayong tayo nagduduvina, inihahanda natin sa loob ng 9 na araw yung ating mga sarili para sa isang napakalaking pagdiriwang. At yan po yung araw ng fiesta, na kung saan magdiriwang ang buong sambayanan ng St. Joseph gagalangin ng isang misa. No? At sa misa, sino kasamang nagdiriwang? Ang Panginoon. Si Jesus ang kasamang nagdiriwang sa misa. At sabi nga ni Jesus sa mabuting balita, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Isipin po ninyo, bakit kayo nagsisimba? Anong dahilan bakit kayo nagsisimba? Kasi gusto nyong mabuhay. Sino gustong mabuhay ng matagal? Yung tipong mga 200 years na buhay pa. No? Sino gusto mabuhay ng matagal? Lahat tayo. Di ba? Yun naman talaga yung pinagdadasal natin araw-araw. Lord, bigyan mo po ako ng mahaba pang buhay. Di ba? Lahat tayo ang dinadasal natin. Mabuhay yung ako, asawa ko, anak ko, angkan ko. Lahat tayo ang panalangin natin lagi, mabuhay. Pero sa mabuting balita, ang sabi ng Panginoon, ako ang pagkaing nagbibigay. Ang dali-dali palang intindihin ng sinasabi ng Diyos. Kung gusto kong mabuhay, dapat ako ay kumain ng nagbibigay buhay. At walang iba kung hindi si Jesus. Saan nyo lang ho ba nakakain yon? Kapag kayo ay sisimba. Di ba? Pag nagsisimba tayo, nakakain natin yung pagkaing nagbibigay buhay. Di ba sa komunyon, natatanggap natin yung kanyang katawan at dugo.
At sabi ni Jesus sa mabuting balita, yan yung pagkain na nagbibigay buhay. Ako yan. Yung katawan na tinatanggap ninyo, ako yan. At kapag kinakain niyo yung aking katawan at dugo, nagbibigay ako ng buhay sa inyo. Imagine po kung tutuusin, yung tinapay at alak na nakikita ninyo ng mga mata ninyo, mismong ipinapakilala ni Jesus na ako yan. Malinaw na si Jesus yung tinapay at alak sa sakramento at yan ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Kaya po si Jesus, pag tinatanggap natin, nagbibigay siya ng buhay sa atin kasi gusto ng Panginoon makiisa siya sa ating buhay. Yun ang plano ng Diyos. Gusto ng Diyos, yung buhay niya ay maibigay niya sa atin. Yung buhay natin, mailapit natin sa Panginoon. Kaya nga po ang tawag, di ba, pag tumanggap tayo ng katawan at dugo ni Kristo, ang tawag ay communion. No? Nagkakaisa ang tao at ang Diyos pag tumanggap tayo ng tinapay at alak. Nagko-communion, nagkakaroon ng union. Yung tao at yung Diyos, dahil tinanggap natin yung katawan at dugo, nagkakaisa tayo. Di ba napakasarap na matanggap natin ang Panginoon? Kasi binabahagi ng Diyos yung kanyang buhay sa atin para tayo ay makibahagi din sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan na sana sa araw-araw ninyong paggising sa umaga, una niyong hahanapin at sasabihin sa inyong sarili, gusto kong mabuhay. Kaya ang paraan ko para mabuhay, hindi lang ako kakain ng breakfast, lunch, dinner, kung hindi kakain din ako ng nagbibigay buhay, at yan ay walang iba kung hindi ang Diyos sa Eucharistia. Sino po dito nagsisimba araw-araw? Taas niya ang kamay. Ayan, naku, wala na. No. O linggo-linggo na lang po. Linggo-linggo. Sino nagsisimba linggo-linggo? Walang absent. No? Hindi ho pa pwedeng kung kailan lang magustuhan. No? Hindi ho ganun ang tawag ng Diyos. Ang pagsisimba, kaya nga po ang minimum requirement, actually ho, minimum na nga lang ho yung requirement kahit ho linggo-linggo, Sana po, huwag kayong mawawala linggo-linggo. Kasi isipin po ninyo, kapag sa isang linggo at hindi kayo nakakain, anong mangyayari sa inyo? Patay. Sigurado, patay. Pag hindi ka nakakain sa isang linggo, di ba? Isipin natin, Father, kumakain naman ako breakfast, lunch, dinner. Opo, yun po yung nagbibigay ng lakas ninyo sa katawan para lumakas yung katawan ninyo. Pero hindi ho ba pwedeng ang tao nabubuhay lang para lumakas yung katawan? Kinakailangan yung kaluluwa din ay malakas. Dahil ang tao ay buong katawan at kaluluwa. Kaya pati yung kaluluwa pinalalakas din. At sa pamamagitan po ng komunyon sa Eucharistia, yan yung paraan natin para lumakas ang ating kaluluwa. Kaya huwag ho ninyong kakalimutan na dapat pag-araw ng linggo, nagsisimba at nangungumunyon. Kasi yan lang ang ating lakas ng kaluluwa, yan ang ating buhay. Minsan po, minsan nga may mga pumapasok ng simbahan kung kailan lang maisipan. Kaya ho minsan pag ang pari nagsasabi, sumayin nyo ang Panginoon. Sabi, hindi alam kung ano sasagot dahil hindi nagsisimba. Kaya minsan po, tamad na tamad kasi hindi talaga nagsisimba. Sasagot lang ng sumayin nyo ang Panginoon at sumayin nyo rin ang sagot ng tao, hindi alam. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Todo paypay. Hindi alam kung ano sasabihin. Minsan po, yun yung nakakalungkot sa atin, Sasabihin natin, mahalaga ang Eucharistia, mahalaga ang tinapay na nagbibigay buhay, pero hindi interesado ang tao. Kaya mga kapatid,
sana ito pong pagnunuvina, sana po kahit yung 9 na araw na ito, maging daan para sa inyo na sanayin ang inyong sarili na tumatanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Sino ho dito yung magsisimba ng 9 na nobina? Taas nga ang kamay na magsisimba ng 9. O hindi pa sigurado yung iba, no? Father, sponsor lang kami ngayon, kaya ngayon lang ako pupunta, no? Baka ho kaya sponsor lang, kaya pupunta ngayon kasi sponsor. Bukas hindi na sponsor, kaya hindi na magsisimba, no? Hindi naman ho sinabi ni Father, ang magsisimba lang sa nobina ay kung sino lang ang sponsor. Hindi naman ganoon ang imbitasyon. Ang imbitasyon sa atin, araw-araw, ngayong nobinaryo, magsisimba tayo para matanggap natin yung buhay. Si Jesucristo bilang pagkaing nagbibigay buhay. Kaya mga kapatid, ang ating patron na si San Jose, marahil dumaan din yan sa pagtitiwala niya sa Diyos. Diyan din lumakas ang buhay ni San Jose kasi nakikinig siya sa Panginoon. At mismong si Jesus na kasama niya ay iningatan niya sa kanyang buhay para si San Jose ay manatiling umaasa, nananampalataya at sumusunod sa Diyos. Mahalaga po yung naging role ni San Jose kay Jesus. Alam ni San Jose na kahit siya'y pinili ng Diyos para maging ama ni Jesus, alam ni San Jose na kinakailangan niyang laging nasa tabi ni Jesus. Kasi gusto ni San Jose makita na si Jesus din ay nagbibigay ng buhay sa kanya. Nagbibigay din ng lakas sa kanya. Nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Kaya tayo mga kapatid, ang Eucharistia ay daan para tayo mabuhay at magbigay ng pag-asa sa ating buhay. Kaya nga po, di ba, pag kayo ay may mga pinagdadaan ng pagsubok sa buhay, ang una niyong ginagawa ay magsimba. Kasi gusto niyong magdasal. Kaya pag meron akong problema, meron akong intensyon na gusto ipanalangin, ang una niyong iniisip, pumunta ng simbahan, magsisimba ako at ipagdadasal ko. Bakit? Kasi umaasa ako na tutulungan ako ng Diyos sa aking kailangan. Kaya nga po yung pananalangin, yung pagsisimba, daan yan ng pag-asa sa ating buhay. Nagbibigay ng lakas sa ating buhay, ng pag-asa sa ating buhay, at nagbibigay buhay. Kaya huwag natin hahayaan na parang option ang pagsisimba. Hindi po option yan. Ang misa ay hindi option. Dapat ang Diyos ay laging nauuna sa lahat ng ating ginagawa. Dapat laging may oras para sa Diyos. Laging mayroong pagkakataong ibinibigay para sumunod at makinig sa Diyos. Dahil kapag ginawang option lang ang Panginoon, hindi yan nagiging priority. Parang madami tayong gustong gawin pero hindi nauuna ang Diyos. Pero lagi po niyong isipin na dapat ang Diyos ang una sa lahat ng ating ginagawa. Kaya po yung pagsisimba, mga kapatid, hindi dapat yan option. Ha? Huwag po ninyong sasabihin kung kailan ko lang gusto, doon ako magsisimba. Dapat ang pagsisimba ay laging binibigyan ng panahon at oras. Dahil pinagbigyan natin ng panahon at oras ay ang Diyos, na siyang may hawak ng ating buhay. Kaya po, sa ating pagpapatuloy, sa ating pong pagnunovina, ngayon pong unang araw na ito, sama-sama tayong lumapit sa ating pong patron na si San Jose, na akayin niya tayo palapit sa kanyang anak na si Jesus, na araw-araw ibulong ni San Jose ang ating mga panalangin sa kanyang anak na si Jesus, na siyang nagiging daan ng ating buhay at pag-asa. Si Jesus ang buhay at pag-asa. Si San Jose ay instrumento ng Diyos para mailapit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Amen.